pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Good morning, Jesus! Good morning, Yan. Comfy family. Happy Thursday po sa inyong lahat, mga kapatid. At sa umagang ito po, ang ating Throwback Thursday na segment ay dedicated po sa ating kapatid na si Sister Linda. Ito po ay isang service or tribute para po dun sa kanyang buhay na inialay sa paglilingkod niya sa Panginoon. Pero bago po ang lahat, mag-pray po muna tayo. Okay. Basahin ko muna itong ating word sa Ecclesiastes chapter 3, 1 and 2, tsaka verse 4. Ecclesiastes 3, 1 and 2, tsaka verse 4. There is an appointed time for everything. There is a time for every event under heaven. A time to give birth and a time to die. A time to plant and a time to uproot what is planted. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. The message of the Lord. Lord, maraming salamat po muli sa pagkakataon na kami nakakapagbigay ng parangal po sa inyo sa pamamagitan ng salita mo sa live streaming. Ito pong Good Morning Jesus Today. Ito'y para sa iyong kaluwalhatian and to give honor to our fellow worker, Sister Linda. Be with us a time for remembering. In Jesus' name we pray. Amen. Again, sa ating buhay dito sa lupa, merong seasons of life, yung appointed time. At ang ating kapatid na Sister Linda ay nasa piling na ni Lord. So it is a time of rejoicing. At ang ating a time for grieving, panandalian lamang. Pero sa oras na to, it is a time for remembering. A special occasion sa ating kamanggagawa kay Lord. Beb? Thank you, Lord. Sige,
tignan natin yung ating mga kapatiran sa pagbibigay ng tribute, honor sa ating kamanggagawa. Oo. Ayun na yun. Okay. Hindi, ano pa, naayos pa niya. Okay. Sige. Thank you, Lord. Siya nga po pala, happy birthday kay Seya. Birthday ni Seya ngayon, Beb. Oo, happy birthday kay Seya. At ano po, ngayon po ay aming weeksary ng quarantine. Nakaisang linggo na. Kaya thank you, Lord. Yan. Thank you, Lord po. Dito po, alam nyo po, ito pong ang akin naman pong word na gustong i-share sa atin ay nasa 2 Corinthians chapter 5, verses 8 to 9. Ang sabi po rito, yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. Yan, ito po naman ay isa po talagang nakakatuwang encouragement sa lahat po ng mga miyembro ng pamilya natin na napupunta kay Lord. At pati na rin po sa atin na paalala rin po ito na kapag ka po pinag-uusapan natin ng death, meron na pong kasamang joy rather than fear kasi because of this word na binasa nga natin dito sa 2 Corinthians 5, 8 to 9. Actually, di ba, Beb, ito yung word ni Daddy noon? Yung senior sa'yo. To be absent in the body is to be present with the Lord. Yeah, oo. Kung tutuusin nga po, kung malalaman lang daw po natin kung ano ang saya na nararamdaman natin kapag ka tayo ay nasa presence na ng Panginoon. Sabi nung iba, baka nga gugustuhin mo na magstay na doon. Ako po ay merong isang book na nabasa before. Hindi ko na lang po matandaan kung sino yung author nun. Pero it is a compilation of yung mga near-death experiences ng maraming tao. Tapos po, ito po ay kinompile ng author, pero magkakaiba po yung mga experiences at hindi magkakakilala yung mga tao nandun sa book na yon. Pero pag binasa nyo po yung kanilang mga experiences, meron silang common denominator na sinasabi. Yun daw po yung parang makakita ka ng yung ilaw. Ganun lahat ang kanilang sinasabi. Tapos meron pong isang nag-share doon na ang sabi po niya, kapag ka na-experience mo daw, yung nandoon ka sa presence ng joy ni Lord, yung joy daw na na-experience mo, parang kahit na mahal mo yung mga iniwan mo, hindi mo na rin gugustuhin bumalik dahil iba daw po yung pakiramdam na nandoon ka sa presence ni Lord. At yun lahat po nung mga nandun sa book na yon, mga kapatid, ay most of them naging pastors. Tapos yung mga iba nag-serve kay Lord after po nung experiences nila na yun, no? So, nangangahulugan na sa Psalm 139 nga yung sinasabi natin na bawat isa po sa atin, merong time allotted na binigay ang Diyos sa atin. Ang maganda po dito, alam niyo po, maaga tayong naging aware na meron lang pala tayong allotted time na ilalagi dito sa mundo. Dati kasi, nung maliit ako, ang akala ko, pwede kong mabuhay dito sa mundo hanggat gusto ko. Ganon. Tapos parang ako yung magde-decide kung kailan tama na. Pero ngayon, natutunan ko na hindi mo malalaman kung gaano kahaba ang allotted time sa'yo. Pero ngayon, aware ka na kailangan everyday, you spend it giving glory to God. Para kung sakasakali man na ang allotted time sa'yo ay maiksi, thank you, Lord. Nakapagbigay ka na ng glory kay Lord because yun ang reason why we are created to bring glory to the Lord.
Amen. Ano, ha? Yung sinasabi ni Sister Ria, ha? Yung, sabi mo yung, ano, yung mga near-death experience, parang ayaw nang bumalik. Oo, kasi iba daw yung feeling na nasa presence ni Lord. Mga kapatid, alam niyo na ba yung ano? Wala naman nakakaalam ng itsura ng langit. Pero sa Bible, meron description ng langit. Gusto niyong buksan, mga kapatid? Ito yung kaya yung mga nagkaroon ng near-death experience, marahil kaya ayaw na nilang bumalik dito. Ito yung itsura ng langit. Dito sa lupa, ang pinagpapahalagahan natin, yung mga, siyempre, ano ba pinagpapahalagahan ng tao dito sa lupa? Siyempre, yung karamihan, yung mga material blessings. Ano ba yung sa tingin yung mahal na gem dito sa lupa? Ako, alam ko yung ginto, perlas. O tignan nyo, sa langit, yung ginto ay dito yung kalye natin gawa ng aspalto. Tignan natin kung ano itsura ng langit, kung anong materials ang ginamit sa karsada. Kumbaga sa road. Dito, aspalto, semento. O tignan nyo sa Revelations 21:18. Simulan ko sa 18. Ito yung itsura ng langit. The wall was made of jasper, and the city itself was made of pure gold. Yung city, yung daanan, pure gold, as clear as glass. The foundation of the stone of the city wall were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation stone was jasper. The second, sapphire. The third, agate. Fourth, emerald, onyx, carnelian, yellow quartz. Eighth, beryl, topaz, chalcedony, turquoise, amethyst. Yung mga iba, hindi ko nga alam kung ano itsura nitong mamahaling bagay o precious stones na to. Ito maganda pa ang itsura ng langit. The 12 gates were 12 pearls. Gano'ng kalaki ba perlas na dito sa lupa nakita nyo? Kasi laki ng Holland? O kasi laki ng, may nakita na ba kayong perlas kasi laki ng yung billiard ball? Pero doon, isang perlas kasi laki ng isang pinto. 12. Imagine kung gaano kaganda. Kaya, yun yung description ng langit na ihayag kay St. John, yung kanyang vision. Ano, Beb? Ayan. Ready na ba tayo? Hindi pa. Inaayos pa nila. Inaayos pa. Doon din sa Beb, sa 2 Corinthians, yung I have fought a good fight. Sige nga, patingin mo nga sa 2 Corinthians 5:7 yan. Tingnan natin, mga kapatid. Ito yung naging kalagayan ni 2 Timothy. 2 Corinthians nga. Sorry. Yung I have fought a good fight. 4:8. Ayan. Tignan natin, mga kapatid. 4:7. Yan ba yun? Yung katulad nung I have fought a good fight. I have run the race, finished the race. I have kept the faith. So habang hinihintay natin yung ating mga kapatiran sa remembering, Beb, ayan na, malapit na. 2 Timothy 4:7. Okay, sorry. 2 Timothy 4:7. Pabasa naman, Beb. Yung pala sa iyo, nasa isip ko yung to be absent in the body is to be present with the Lord, Ito, 2 Timothy 4:7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept
the faith. Amen. Yan yung naging kalagayan. Sunod ko sa 8. Ituloy ko sa 8. Pwede. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Kaya mga kapatid, isa pong example, yung naging buhay ng ating kapatid na si Sister Linda, na ito po yung dapat na buhay natin habang tayo po ay binibigyan pa ng time ng Panginoon na mamalagi rito. Ito po ang dapat nating gawin. At ito po ang makikita ninyo na naging occupation ng ating kapatid while she was here on earth, na nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Kaya panoorin po natin itong hinanda ng video para sa ating kapatid. Amen, amen. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Magandang hapon mga kapatid. Magandang umaga, magandang gabi. At napakaraming pangyayari sa buhay natin na nangyari. At alam ko marami sa atin na nagluluksa dahil sa pangyayari kay Sister Linda. Pero ang bagong kanyan, on the other side, kami naman ay may pagdiriwang din sa 90th birthday ni Nanay. Kasi sabi ko nga, ay ka-birthday ni Nanay, yung birthday ni Sister Linda sa heaven. Dedicated na kasamahan sa manggagawa sa Panginoon. Ito po yung isang awitin na magpapalakas sa ating loob. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth living just because He lives.
akin, meron pang maganda. Konnichiwa. Kumusta po ng pukin, mga kapatid? Lalo na po din kamag-anak ay kabalay ng Kapampangan. Lalo yun po, kami po tutok ng kamalida kayo. Sana po, yung mawalay ang matayo kay Apong Ginoo. Kasi, kaya tamo po magtiwala. Uli po, balo na noong kapilan, tuknan itong virus na to. Kaya, manatili po kayo kayong baleyo, kayong luluwal, kasi masakit na po, ngayon. Kaya po, maski sabyandang maati na maninid, kung maniwala kasi, para kaya kayungan po yan. Kaya po, yung kayungan po kami, kami po kami King BF, kami po tutok ng panalangin na kayo. Kaya po, kayungan po, yung tiwala, yung ginong Diyos, po lalakuan. At saka nakawili po paborin nga yung ating ginuta ng Diyos. Kaya po, manatili kayo po in presensya ng ating Panginoon. Representing USA! From Florida Blanca, Akalingwandanan din. So, maya pa, bagong diye kayo din hanggang Kapampangan po. Then, from Florida Blanca to Illinois, sa LA po muna, Pastor Goni, Happy Resurrection Day, Sister Amy. Tapos sa Illinois, Sister Lolit, Brother June, Sister Holly, Brother Don Ziki, Sister Trining, Brother Rino, Brother Ed, Sister Reggie and Jeremy. Tapos Sister Norma, Brother Angel, Nicole, and Aika. Michelle, Brother Ramil, at yung mga kids po. Tapos Sister Jonabel, Brother Leo, Marie, Hannah, Sister Angel, Sister Bing, Brother Jojo, Genesis, Badong, and Jonas. Kumusta kayong lahat dyan? Tapos sila Pastor Alex Kaabay, Sister Nancy, mag-ingat po kayo dyan. Meron kaninang, may narinig po ako, sabi po, yung mga namatay na hindi sa Panginoon will decay. Pero yung namatay na anak ng Panginoon at binuhay muli, will never decay. Thank you, Lord. Pero may portion dyan na para kay Lord. Do not withhold. Kasi tignan niyo po yung mga susunod na pagtuturo dito. So, the power to enable us to give. Two things. Pag hindi ka nagbigay. One, inihinder mo yung Great Commission to spread the good news. Inihinder mo na kaming mga manggagawa, ipakilala si Yesu Kristo sa lahat ng tao pag hindi ka nakapagbigay. Pero, kung hindi ka naman nagbigay, gagamit si Lord ng ibang tao para mapagpatuloy itong Great Commission. Number two, binablock mo ang mga finances na plano ni Lord para sa iyo. Two things. Binablock mo yung propagation of the Word of God. Two, binablock mo yung para sa iyo. Okay. Crucial. When you hold on to give what is due to God, ulitin ko po, when you hold on to give what is due to God, Satan will use those money for your destruction. Medyo masakit po ito nung pinag-aaralan ko to. Satan will use that money na tinago mo, sabihin mo, sa future ko, sa future ng anak ko, pag-aaral, etc. Satan will use that for your destruction. Bigyan kayo ng example. Tinago mo, yung para kay Lord. Sabi ni Lord, ibigay mo to sa church. Minsan, na-flatan yung kotse mo, hindi naman dapat na-flat. Pangalawa, nagsara yung kumpanya mo. Asan yung inaasahan mo? Pangatlo, nagkasakit yung mga members ng family mo. Marami pong pwedeng gawin si Satan for your distraction is because you hold on to those money na that is due for God.
Huwag niyong kalimutan yung Panginoon. And don't withhold. Pag sinabi ni Lord, give. Huwag mong pabayaang matulog sa bahay mo. Give. Kasi kailangan ni Lord yun. Kasi ganito si Lord, hindi naman siya nangangailangan ng pera. He owns everything, heaven and earth. Kaya lang po, hindi naman niya pwedeng ibigay yung billion, ilalaglag lang niya sa comfy. Kailangan dadaan po sa government. Kasi hindi naman maganda yung paano na economy natin. Gagamit at gagamit siya ng tao. Gamitin niya, kunyari si Sister Linda, anak, ito yung blessing mo, pero portion of that is para sa church. Para ma-continue po yung tinapos ni Lord na gawain dito, tayo po yung magko-continue dyan. Ako, malapit na po akong matapos, pero nako, lend me your ears mga kapatid, kasi importante po ito. So, pupunta po ako dito sa Colossians 1:26 hanggang 27. Tignan niyo po itong mabuti, mga kapatid. Colossians 1, sana maganda kung sulat po natin. Tingnan niyo po ito, mystery. Kasi minsan hindi natin makomprehend. Sino pa dong Diyos na to? Okay, umakyat siya, nag-ascend siya, nandun siya kay Father God. Bago ko po basahin to, tignan niyo po. God is our great intercessor. Nandun siya sa tabi ng Father God. Natatandaan niyo, pag nagpupray tayo, Lord, I pray in Jesus' name. So you pray to the Father, nandun siya sa katabi ng Father, si Jesus Christ. So, Lord, I pray in Jesus' name. Sabi ng Father God, Jesus, nag-pray si Sister Rhea in your name. Sabi ni Jesus, bigay mo niya. Tapos, paano ngayon ilalaglag ni Jesus Christ yung inihingi natin? Kaya nga po, we made His temple. The Lord resides here. We are the temple of the Holy Spirit. So, humingi ka kay Father God in Jesus' name, sasabihin ni Jesus, execute. Sasabihin niya sa Holy Spirit, that is in here. So, dito nanggagaling talaga yung desire at ang gustong pagawa ni Jesucristo sa atin. Tingnan ko po, tingnan niyo po ito mga kapatid. So, Colossians 1:26. Sandali pa. Colossians 1:26. Napakaganda po nito na basahin. Kasi po misteryo ito that has been hidden from generation to generation. Now it is being revealed. Ano ba yung nire-reveal ni Lord sa atin? 1:26. So sabihin ko na lang po. Ganito po yan. Colossians 1:26 and 27, the mystery that has been hidden from generation to generation is now being revealed. Sinong nag-reveal sa atin? Si Jesus Christ who is seated at the right hand of the Father, at saka yung Holy Spirit niya, binigay niya sa atin. What is that mystery? That Christ is in you. Basahin niyo po uli. The mystery that has been hidden. Hindi alam ng mga ninuno natin, but now, it is now being revealed that Christ is in you. Siya po yung tutulong sa atin, kaya nga po ginawa niya tayong temple. And hindi pa po yun. Ginaguide niya tayo. Mga kapatid, medyo mabigat-bigat po ba? Pero greetings po of love, joy, and peace from your complete family. Gusto ko lang po i-share ito na pagka pala tayo ay natakot, 60% of our immune system naapektuhan po. Kaya po sabi sa Proverbs, a happy heart is a medicine to your bones. So dito po sinasabi, pinaparating po sa lahat sa atin, mga kapatiran, na wag fear not, sabi ni Lord, for I am with you. So pag pala tayo natatakot, yung immune system po natin ay bumababa. Kaya po ang ating pang-combat dito sa virus na ito ay palakasin ang immune system natin. Ngayon, kung takot naman tayo, paano po lalakas yun? So kailangan dito less yung mga panonood natin masyado ng news, kundi dapat gawin po natin maging masaya tayo para tumaas po yung immune system natin. Thank you po, Lord. So dito po sa Jeremiah 33:3, sabi po dito, while Jeremiah was still confined
In the courtyard of the guard, the word of the Lord came to him a second time. This is what the Lord says, He who made the earth, the Lord who formed it and established it, the Lord is His name. Call to me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know. Doon sa verse 6 po, nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa bagong pag-asa, bagong araw na muli na ipinagkaloob mo sa amin. Father, as we bow before your throne, look into our hearts, O Lord, and if you find things that are not pleasing to you, forgive us, O Lord. Tulungan mo din po, Panginoon, ang magbe-break ng word mo today, at tulungan mo kaming intindihin, Panginoon, kung ano yung gusto mong sabihin sa amin ngayon. Salamat po, tulungan mo din buksan ang aming puso para sisidlan mo ng inyong mga mensahe ngayon. Salamat, Lord, and as we praise and worship you today, tanggapin mo po ito bilang mabangong insenso sa inyong luklukan at nawa ikaw ay malugod sa aming pag-awit sa inyo. Sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, we bow before your throne. We prostrate ourselves to you. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, dahil ikaw ang aming Ama, a sovereign Lord. Alam lahat ang nangyayari. Salamat po, O Diyos, lumuluhod kami sa iyo. Humihingi po kami ng awa at grasya. Awa, Panginoon. Awa po sa mga pagkakataong ito na hindi po namin alam ang nangyayari. Pero sabi mo, Lord, you look from heaven down to us. Alam mo kung anong nangyayari. Alam mo rin po kung saan nanggaling itong virus na to. At alam mo, Panginoon, kung ano yung end, kung kailan mag-i-end ito. Lord, alam din po namin, mayroon kang gustong ipaabot sa amin. Maganap nawa, Panginoon, ang nilalayon mo sa mga pagkakataon na ito na hindi namin maintindihan. Panginoon, as we bow before your throne, kami po'y mga anak mo. Tinanggap namin ang anak mo si Jesu Cristo, nakipag-isa sa iyo para maging miyembro ng iyong pamilya at ikaw ang aming Ama. Panginoon, sa oras na ito, tinataas po namin lahat ng mga frontliners, Panginoon, mga nurses, mga kapatid namin na nasa Illinois, Panginoon, sila po'y mga nurses, mga PT. Lord, sa buong mundo, lahat ng ginagamit mo dito po sa Pilipinas, mga military, mga security guards, mga janitor. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan, sa ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan, sa ating paligid, pawang kagandahan. Umuulan ng biyaya sa inyo, umuulan ng biyaya sa akin, umuulan ng biyaya sa lahat. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Umuulan ng biyaya sa inyo, umuulan ng biyaya sa akin, umuulan ng biyaya sa lahat. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise
behalf of Bartolome family, kami po ay nakikiramay sa family ni Pastor Rafi sa pagkawala ng aming kapatid na si Tita Linda, na alam natin lahat na nasa piling na ng ating Panginoon. Sabi nga, no more pain, no more tears, no more sorrow. Pero nakita ko po bilang isang kapwa manggagawa niya na ang paglilingkod sa Panginoon para sa kanya ay talagang, sabi nga, laging maging maligaya sa paglilingkod sa Panginoon dahil yung commitment niya hindi matatawaran at lagi mo siyang maalala dahil neto ngang lately, dito lang kami laging nagkasama yung dumating yung pandemic na lagi kaming nasa harapan nila Tita Linda at higit yung mas lalo yung intact namin na as a Sisters of Faith, yung choir, dun lalo na buo yung relationship na meron kami mga Sisters of Faith. At lagi siya, sabi ko nga, lagi siyang in punto. Gusto niya laging maaga, nakapag-vocalization na kami dapat. At marami kang matututunan sa kanya na hindi ko malilimutan. At sabi ko nga, yung simple smile niya, talagang napaka meaningful. At thank you Lord sa paglilingkod na naging nakasama ko siya as a Christian worker, as a Sisters of Faith. At thank you Lord. Isang word lang yung maalala ko dahil kapampangan nga siya. Lagi niya ako sinasabihan kasi tuwing ako ay magla-live streaming, sinasabihan niya ako ng hindi pwedeng hindi niya ako aayusan. Lagi niya sinasabi sa akin, ang lantong-lantong mo, malantong ka. Ayun, yung pala arty-arty. Kaya, Tita Lynn, isa yun sa mamimiss ko sa'yo. Kaya, salamat sa mga good memories. At alam ko na your part, sabi nga sa puso namin na hindi ka makakalimutan. At maraming salamat sa Panginoon na nakasama kita as a mother, as a friend, as a tita, lahat-lahat na. Kaya, thank you Lord sa memory na hindi mawawala sa puso namin, higit sa akin. Kaya, salamat Tita Linda ng napakarami. Sabi nga, rejoice in the Lord kasi nasa piling ka na ng Panginoon. At ikaw, Brother Joel, ano ba maalala mo kay Tita Linda? Yung maalala ko lang po nung mag-anniversary po yung Illinois. Kami po na sinabi niya po sa akin na anong oras tayo magpa-practice, anong oras kayo pwede mag-practice. Yun nga, sabi nga naman si Sister Linda, gusto niya lagi naka-itemize, gusto niya lagi nasa oras, gusto niya lagi alam niya yung mangyayari, talagang hands-on siya talaga sa lahat ng mga ginagawa niya. Kaya yun lang yung beses na nagkasama kami sa nag-anniversary nga po yung Comfy Illinois. Habang nagpa-practice po kami, talagang nandyan siya, nakasubaybay talaga, hands-on talaga siya. Tapos talagang gabi pa lang inaayos niya na, kasi kalibukasan din yung anniversary ng Comfy Illinois. Kaya nung gabi po talaga tinapos niya yung practice hanggang sa kinabukasan. Thank you, sir. Minister Otto. Thank you, Lord. Bago ko mag-umpisa na may bahagi kung ano yung maalala ko kay Tita Lynn, babasahin ko muna yung word dito sa Isaiah 57 verse 1. Ang taong matuwid, kahit na pumanaw, walang nagdaramdam. Ang pagpanaw niya ay palaisipan, pagkat ang matuwid, kapag namatay na hindi na maaano, sa dakong ligtas na siya nagtungo. Kaya, thank you Lord, 100% naman tayo, nakakasiguro tayo na si Tita Lynn kasama na, kapiling na ng ating Panginoon kasi
sa huling kanyang hininga, sa huling kanyang paglilingkod kay Lord, kasama namin na talagang makikita mo 100% yung support sa gawain ni Lord. Nakita natin bago siya kuhain ni Lord sa choir, nandoon. Talagang yung paglilingkod niya, maraming nadala sa gawain ni Lord. Lahat ng puntahan ng outreach, talagang makikita mo talagang full support siya sa gawain ng ating Panginoon. At thank you Lord. At maaalala ko nga kay Tita Lynn, kasi siguro mga 3 beses o 4 na beses kami nagkatabi doon sa harapan. Ngayon, ang lagi niyang sinasabi sa akin, hindi ko alam kung bakit sinasabi niya sa akin na, Direk, tignan mo ha, pag tinignan mo yung segment natin ha, Direk ha, pag ikaw ang sesenyas, ikaw ang ganito. Iniisip ko bakit Direk ang tinatawag niya sa akin. Tapos pag medyo nagkulang yung ganito, Direk, nakalimutan mong sabihin yung ganito. Kaya yun ang hindi ko makakalimutan kay Tita Liz, na talagang pagsagawain ni Lord, yung dedikasyon niya sobra-sobra. Talagang nandun yung talagang tutok niya sa katulad ng live streaming, na talagang makikita mo yung 100% na para makisali siya sa partisipasyon. At nakakatuwa nga yung huling nakita namin siya, yung sa 100%, talagang yung pagsayaw niya doon sa 100%, yung gracefully, yung talagang paglilingkod, yung pagkanta nila. At sabi nga dito sa Isaiah 57, talagang makikita natin sa dakong ligtas niya, sa dakong ligtas na siya pupunta, na alam natin na si Tita Liz kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mamimiss natin siya, pero sabi nga, hindi nagdadalamhati. Bakit kamo? Kasi alam natin, nasa piling ng ating Panginoon. We love you, Tita Liz. Tita Liz, God bless you. Hindi ako mangaramba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan. Pagkat ako'y tanging ikaw, Panginoon. Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan. Pagkat ako'y tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa'yo, hingin mo na ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Napapasalamat
dito sa ikalawang Timoteo 4, verse 6 hanggang 8. Sabi dito, ako'y iaalay na dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabi sa muli niyang pagparito. Yan, napakaganda ng mensahe. Talagang katulad ng naganap ni Sister Linda, sabi nga natapos na niya yung kanyang takbuhin dito sa mundo. At alam naman natin yung ginawa ni Sister Linda hanggang sa ibang bansa, talagang nanatili talaga yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. At kaya nga dito sa ating binasa, sabi niya dito, natapos ko na yung aking takbuhin, natapos ko na yung tungkulin ko, sabi niya. At nang hinihintay niya, sabi niya yung reward, yung korona ng pagtatagumpay. At yun na nga, si Sister Linda, talagang nung siya ay malakas, ginawa niya talaga yung kanyang tungkulin bilang isang mga manggagawa. At alam ko, naglingkod ng may kagalakan sa Panginoon. At yun naman ang talagang nais ng Panginoon sa atin. Kaya si Sister Linda, talagang sabi nga natapos na yung kanyang mission dito sa lupa. At yun nga, alam naman natin na bagaman malungkot, pero salamat at may mga nakalagay naman talaga ang Biblia na kung dumating man yung ganong kalagayan ay nasa ligtas na lugar si Sister Linda. Kaya salamat at alam naman natin na Sister Linda mamimiss natin, pero ang hindi natin makakalimutan yung kanyang ginawa ng paglilingkod. Isang magandang halimbawa, isang magandang example natin bilang mga mananampalataya na kung paano siya naglingkod sa Panginoon ng may kagalakan. Thank you, Lord. Condolence to the family. Condolence po sa buong family. Thank you, Lord. Mamaya po meron pa rin mga workers pa na nagbigay ng kanilang last farewell po sa ating kapatid na si Sister Linda. Ngayon naman po, gusto kong basahin po itong letter. Si Pastor Rafi po kasi ay hindi pa pwedeng lumabas. Kaya hindi pa po natin siya makasama. Pero after po nung thank you Lord po at recovered na rin po siya kasi galing din po siya sa sakit. Pero okay na po siya ngayon. At after po nung aming 2 days na quarantine, 2 weeks. 2 weeks pala. Naka 1 week na po. After ng 2 weeks na yan, makikita nyo rin po siya. At magpapasalamat po siya sa inyo personally. So habang siya po ay nagpapahinga, thank you Lord pala kay Sister John Rial. Oo. Yung kanyang anak na siya po talaga ang nag-ayos ng lahat. Thank you, Okay naman si Pastor Rapi. Opo. Ayan. Ngayon, sabi ko nga kay John, kung kaya ng video, hindi daw po nila makaya. Actually, yung sa Chicago nga po, kaya puro pictures yung pinadala. Kasi tinry daw po nila na hindi nila natatapos kasi iyak ng iyak sila. Pero mamaya po, meron kahit 2 lamang na naihabol. Pero basahin ko po muna itong letter ng mga anak nila. Ito po ay galing kay John Rial. Sabi niya, to our dearest Mami Linda, we have no words. We are in deep pain on your sudden passing. May malaking hole sa puso namin. Knowing na hindi ka na namin makakasama at makakausap, sobrang sakit. But we know na you're in a place where there is no more pain, no more sickness. You are in the presence of our Lord, a place full of love and happiness, worshiping God. Thank you for the wonderful years and memories that we've shared. Hindi namin makakalimutan yun. You will always have a special place in our hearts. Thank you for loving all of us, and thank you for the past
And thank you for the passivity that you brought us. Positivity that you brought us. Sa lahat ng pinagdadaanan natin, never namin nakita sa iyo na sumuko. Lagi kang go. Always seeing the brighter side, sharing God's wisdom. Mamimiss namin yung saya mo, laging nakasmile, yung tuwa mo na nakakahawa, yung kakikayan mo, oo, Sister Linda, kikay nga eh, yung energy mo, yung pag-asikaso mo sa amin, preparing all of our favorite food and needs. Sa iyo namin natutunan yung gatas ng kalabaw over rice na may sugar. Yung mga advices mo sa kahit anong sitwasyon. You always share God's word to remind us of how good He is. Naalala namin yung mga kwento mo. You have lived a life of courage and wisdom, knowing that God is by your side. Thank you for loving Papa, for taking care of him. You brought out the best in him. You gave him unconditional love, and for that, we are truly grateful. Napakarami ng nagmamahal sa iyo. Sana we had more time. But we know that you have fulfilled your mission. We have been blessed to be a part of your wonderful life. Alam namin na in God's time, we will see each other again. We love you, Tita. We will miss you. No goodbyes, just see you soon. Love, Jan, Anna, and Kylie. At meron pa rin po siyang letter na to our Comfy family. Thank you for your prayers and overwhelming support in this difficult time. Thank you sa pagmamahal nyo kay Mami Linda. Thank you sa pag-aalaga at pag-alalay kay Papa. Words are not enough to express our gratitude to everyone. God is good. Amen. Amen. Thank you, Lord. At ngayon po, meron din pong maiksi lang po na letter naman yung kanyang anak na si Brother Neil. Nasa New Zealand. Sige, Beb, share ka muna, hanapin Oo. ko. Yung yung huli, yung mga huling araw na ni Sister Linda, meron akong kasing vision. Hindi naman vision, parang nakikita ko. Kasi si Sister Linda, alam niyo naman, laging postura yan eh. Ang sabi ko, ito yung huli, bago sila magsabing mag-quarantine, lockdown muna sila sa kwarto nila, bago maganap yon. So pagkatapos nung ating segment sa Good Morning Jesus, sabi ko, Sister Linda, ganito, nakikita ko kayong dalawa ni Pastor Rapi, si Pastor Rapi magpapiano. Tapos nandun ka dun sa gilid, kakanta ka. Pero sabi ko, ang nakikita ko, yung bihis mo, parang yung mga donya, sabi ko gano'n, parang si Gloria Romero pa ang sabi ko sa kanya eh. Tapos nabanggit ko pa yung mga lumang mga artista. Excited kaya siya dyan. Tapos tawa siya ng tawa kasi sa tingin niya, luma na siya. Hindi. Kasi pag nagbihis yan, hindi mo makikitang lalabas dito sa bahay na hindi nakapustura. Yun ang kakaiba sa kanya. Kaya nakita ko, di ba meron tayong mini grand piano dito. Tumugtog na sila dati. Bago mag-lockdown, sila eh, yung sharing ni Pastor Rapi. Sabi ko, kumanta naman kayong dalawa. So yun yung huli. Nasabi ko magpiano si Pastor Rapi kasi marunong magpiano si Pastor Rapi. Tapos si Sister Linda yung kakanta. Tapos yung bihis niya, yung parang mga Gloria Romero nung araw. Ayun. At alam ko, nakangiti siya ngayon katulad ng pinag-aralan natin sa Hebrews 12. Isa na sa cloud of witnesses na nag-cheer sa ating dito sa Running the Race of Life. Kasama na niya ang mga Comfy family na nandun na. Mami, Daddy, sila Sister Crisanta, lahat na nung mga kapatiran natin sa Comfy na nandun, nagkita-kita na yun. At tayo, chinicheer nila tayo ngayon dito sa lupa. Beb? Andiyan na ba yung letter? Meron Amen. Gusto ko pong pakita rin muna sa inyo yung post po nung kanyang isang anak.
na si Brother Neil kasi ang na-meet namin nito lang before lockdown ba yun? Beb? Yung plano, lockdown na yun eh. Lockdown na ba yun? Oo, pero nag-GCQ, ganon. Nag-eat all you can pa tayo Oo, dun eh. kasama si Neil, si Brother Neil. At ito yung kanyang picture na sinend. Nakikita niyo po ba? Sabi niya, Ma, the Creator is so happy to see you there. You have done your mission well. So long, see you soon, Ma. I love you, sabi niya. At meron din pong letter ng Thanksgiving, yung kanyang anak na si Brother Neil. Gusto ko rin pong basahin sa inyo. Ang sabi po niya, salamat po sa inyong lahat, sa pamilya niya sa Comfy. Thanks for looking after her and Tito Raf. Her mission was completed and her desire to be with the Lord is her ultimate desire. So, yung desire ni Tita Lynn ay na-fulfill dahil na kay Lord na siya ngayon. Nakita niyo po ba yung lesson niya? Huling niya, nag-word pa po siya sa atin, yung sa giving. Tapos nakita niyo po yung video niya kanina, yung sinabi niya, lahat ng mga namatay na naglilingkod kay Lord will not decay, ang sabi niya doon. Amen. Kaya, tsaka alam yung ko, kanyang yung a woman of prayer. Kasi tuwing magpe-prayer, alam mo, opening prayer, closing prayer, si Sister Linda, mahabang mag-pray yun. Kaya minsan, pagka konti lang ang oras, sasabihin ko, wag na muna si Sister Linda, mahabang mag-prayer yan. Pero alam nyo, yung kanyang mga panalangin, a woman of prayer kasi, kaya spontaneous yung nasa heart niya. At pag pinansin nyo, yung kanyang mga panalangin, ever since, not necessary sa kanyang pangangailangan. Wala kayong maririnig no na, Lord, yung akin, yung ganito. Wala, parang selfless. Ang kanyang concern, national nga, global nga tuwing magpe-pray yun. Kaya itong mga huling prayers niya dito sa segment natin, kaya pala siya lagi yung Sister Linda, ikaw na, Sister Linda, ganito. Sister Linda, So, yung pala ay... siya kasi yung laging maaga. Oo Tapos siya yung nakabihis lagi. Laging nakabihis. Tapos maayos siya palagi. Oo, kasi sasabihin ko, Beb, yung sasabihin ni Sister Ria. Sino opening prayer? Sasabihin ko sa kanya, tingnan mo kung sino yung nakabihis. Kasi dito, siyempre, dahil nandito kami sa bahay, yung mga iba naka-shorts, so on and so forth. Pero lagi kong sinasabi, ang laging nakabihis din dyan si Pastor Simple. Tsaka si Lola Ched, laging nakabihis yan. Pero si Sister Linda, every nakabihis yan. Kaya naka-hairdo palagi yun. Kaya lahat ng opening prayer, tatanungin ko, sino nakabihis? Sabihin niya, O sige, Sister Linda uli. Ayun, Pero syempre, yung mga kami na ikaw muna magsasalita, syempre kailangan ka magbihis. Nandito kami sa bahay. Pero ngayon, kami lang 4. Si Nico, si Arnold. No, kagabi hindi mo nakanta Merong mga nagre-request, kantahin ko daw. Biro lang. Ayan. Diba? Meron pa tayong video po na ipapakita. Ito po ay naihabol ni Sister Bing ng Chicago. Alam niyo po, for 6 years, ito po ang naging pamilya ni Tita Lynn aside from dito sa bahay. Kasi siya po yung 6 years na pabalik-balik doon sa Chicago na naka-assign. At naku, mamimiss ko rin yung si Tita Lynn kasi nagme-message yun palagi sa akin. Nagre-report siya. Tapos, pagka nalulungkot siya, tapos pag meron siyang mga problema na kinakaharap doon, ganyan. Tapos, kaya lagi niyang sinasabi sa amin ni Pastor na, ngayon ko lang naiintindihan, Sister Ri, yung bigat pala na dala-dala ninyo, na ganito pala, pagka ikaw yung nagli-lead. Kasi doon sa Chicago, siya lang mag-isa yung nandoon Sabi niya, ganito pala yun. Alam niyo, nung week before, bago siya magkasakit,
natuwa ako dun sa sinabi niya. Sabi niya, pinagpe-pray ko kayo lagi ni Pastor. Sabi ko sa kanya, alam mo Talin, sabi ko, natutuwa ako dyan sa sinabi mo. Kasi bibihira yung nagsasabi sa amin na pinagpe-pray ko kayo. Kaya sabi ko, thank you sa lahat ng mga yan ang pinagpapasalamat ko. Pag kami nagsasabi sa amin na pinagpe-pray namin kayo. Ay, oo nga isa siya mga doon. kapatid, sa lahat ng mga Christian communities, there are times na parang hindi nga pala napapag-pray yung mga leaders ng churches. So it is a reminder for all of us kasi ewan ko kung maraming ganito na ang atin lang kung nakakaligtaan yung ipag-pray ang inyong pastor, ipag-pray ang inyong leader, reminder. Kasi there are times na siyempre yung the flock, ang nasa heart natin marahil, the pastor or ang pastol ang mangangalaga sa amin, so on and so forth. Pero there are times na yung mga kailangan ng tupa na natutugunan. Pero how about praying for yung mga pastol? Sa lahat ng Christian communities, baka nakakaligtaan na ipag-pray yung mga leaders. Amen. So, yun, parang nakakatuwa naman na marinig na merong mga flock o merong mga Christian workers na nagpe-pray palagi sa kanilang leaders. Kung hindi nyo pa napapag-pray ang mga leaders nyo lagi, ako nga meron akong nakikita na si Kuya Nanding nga, sabi ko noon, Kuya Nanding, live streaming ka. Nagla-live streaming, alam nyo, minsan si Kuya Nanding, yung kanyang salita, hindi na masyadong maintindihan dahil alam niyo naman yung kalagayan niya, pero nagpipreach pa rin. Tapos, nakikita ko, naka-wheelchair, nagpipreach pa rin. So, pag-pray nyo lahat yung mga leaders ng Christian communities, hindi lamang sa coffee, ang dami namang Christian communities, yung mga nangangasiwa, ipag-pray nyo. Kasi alam ko na sa tingin, para bagang sabi nga doon sa nabasa kong book, pag nandun ka daw sa position na yon, it is a lonely place. Pero it is not a lonely place. Siguro marahil nasabi lang niya yon na para bagang buong buhay, kaisipan, yung pangangalaga sa tupa na binigay na tungkulin, stewardship ng Panginoon Diyos sa lahat ng Christian leaders. Pero dagdagan natin ang mga, lalo na rin sa atin, mga yung leaders ng secular. Kasi ano pa rin yan nasa Bible pa rin yan, Timothy 2 di ba? Amen. Na ipagpe-pray lahat ng leaders. Pag-pray nyo mga Christian leaders sa buong mundo, ha? Kaya nakakatuwa yung huling sabi niya na yun, na pinagpe-pray daw po niya kami ni Pastor. So, ang mga taga-Chicago ay hindi po nakapagpadala ng kanilang mga video kasi hindi nila natatapos daw po. Nag-iiyakan sila, kaya mga pictures lang ang pinadala. Pero kaninang madaling araw, thank you Lord that nakahabol si Sister Bing. Sabi niya, Tita Ria, pwede pa ba kung makakahabol? Nakailang take din daw po siya dahil iyak din siya ng iyak. Pero panoorin po natin ito. Amen. From Chicago. Good morning, Comfy family. Ito po si Sister Bing sa Comfy, Illinois, USA. Bumabati po sa inyo ng magandang umaga. First and foremost, nakikiramay po kami sa family po ni Pastor Rafi, the whole Martinez and Real families sa pagkawala po ng ating beloved Sister Linda Real. 6 years na po si Sister Linda na pabalik-balik po dito sa Amerika para ho pastulan ho kami. We're, I believe, like 7 families po na pinapastulan po niya. And it was with a heavy heart that we learned about what happened to her. So, we are praying. And pag-pray nyo rin po kami kasi hindi lang po kami nawalan ng pastor, kundi nawalan din po kami ng tita, nawalan rin po kami ng nanay,
na tulad niya. Napakabait po at napaka-maasikasong worker po. We really didn't take it well because it was very sudden. But I know that with God's grace, malalampasan rin po namin ito. And I would like to read 2 Timothy 4, verse 6 to 8. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who longed for His appearing. Kaya naniniwala po kami dito na pinasa na po ni Sister Linda sa amin yung baton. At pagpapatuloy po, yan po ang aming maibibigay sa Kanya bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa niya po sa amin, is to continue the mission, continue spreading the Word of God. Kaya God bless mo mga kapatid. Tita Linda, mission accomplished. Ayan po, si Sister Bing. Alam niyo po, mga bago na kasi yung mga kapatiran natin ngayon na nando sa Chicago kesa nung nandoon kami. Pero na-update ako doon sa mga kapatiran natin doon kasi kung nasaan siyang bahay, nag-message siya. Minsan, gabi na kasi dito. Tapos nag-chat kaming dalawa. Kaya kahit na hindi kami nakapunta doon at hindi namin na-meet personally yung mga iba pang kapatiran na natin na nandun, kahit papano, may alam ako sa kanilang yung mga nangyayari sa buhay nila. Kasi sasabihin ni Tita Lynn, Sister Ree, samahan mo kong mag-pray ha, ganito-ganito. Tapos nandito ako sa family ng ganito ngayon. Yun, kaya parang updated ako doon sa mga nangyayari, doon sa hinahandle niya doon sa Chicago. Kaya thank you Lord at alam ko medyo mahirap talaga ito para sa kanila doon. Ngayon naman po, narito pa rin ang mga ilang pamamaalam at pag-remember na rin po ng mga kasama niyang manggagawa dito sa Comfy. So
dakila ng pag-ibig ng ating Diyos. At yun nga po, tulad sa awitin natin na alam natin na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maging ang kamatayan po ay hindi pwede maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At sa gabi po na ito, nais po namin na iparating ang mensahe na aming pong maalaala sa ating kapatid na si Sister Linda Real. Tunay po na siya ay faithful and thoughtful servant of the Lord. At yun nga po, tunay na hindi namin makakalimutan ang kanyang ginawang paglilingkod sa ating Diyos at maging ang kanyang pong concern din sa gawain at pagiging thoughtful niya nga po sa mga co-workers. Sister Linda, we will miss you. Hindi po namin kayo makakalimutan. At dito po Sister Judy. Salamat din sa lahat ng mga blessing na lagi mong i-share sa amin. Lalo tigit kapag meron tayong laging prayer group, tsaka sa ating choir sa pagiging sincere mo, tsaka thoughtful mo, at lalo tigit yung very appreciative mo. Thank you sa lahat-lahat at lalo tigit sa mga advice. God bless you. We love you. Panginoon. In behalf of Marius family, kami po ay nakikiramay sa pamilya po ni Sister Linda. Especially po kay Pastor Rapi Real. Bago po magbigay ng mensahe, kami po ay aawit muna. Sa lahat ng panahon, pag-ibig mo walang mali. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago.
Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Good morning, brothers and sisters in Christ, sa lahat ng nanonood sa live streaming. In behalf of Pangilinan and Adult Family, kami po ay nakikiramay sa family ni Sister Linda Rial. Okay, remembering Sister Linda. Remembering Sister Linda, talagang marami tayong maaalala. Hindi lang kami, kayo din maraming maaalala. Kami, on our part, kasi nga, isa kaming bahay. Masasabi kong isang bahay kasi kami ang nasa baba, siya ang nasa taas. Tuwing umaga, talagang maalala ko yan kasi siya yung laging bumabati sa akin ng, Sister Lisa, lagi kita nakikita naglalaba. Araw-araw ka ba naglalaba? Sabi ko naman hindi. Sabi niya parang hindi na raw ako napapagod kasi nga, lagi niya ako nakikita nagsasampay. Sa totoo lang, for your information, sa kanya ko ibabalik yun eh. Wala siyang kapaguran. Nitong late kasing few weeks, yun sabi nga, nabanggit na rin yung aming pinakalas na recording, yung sa Sisters of Faith, yung aming inawit na Give Glory to God. Alam niyo po bang nirecord namin? Give glory and honor to God. Nirecord namin yon at around 1 o'clock ng tanghali. Natapos kami ng mga 5 o'clock ng hapon. At alam niyo, hindi lang yun. Nung natapos yun, bali nung nag-uumpisa pala yun, lahat po kami, hindi ko makakalimutan yan. At alam kong yung kapwa ko, Sisters of Faith, hindi rin makakalimutan. Kasi isa-isa niya kaming inayusan ng aming mga balabal, at hindi lang inayos yung balabal namin, isa-isa niya kaming minikapan. Yung unang-una nga, ang inayos sa amin, yung aming mga ilong. Nilagyan kami ng mga ilong. Kita niyo naman ang tangos-tangos ng ilong ni Sister Linda. At after nun, nakailang take kami. Tapos, hindi lang yun, di natapos na ng 5 o'clock. Pinilit niya pa rin tapusin recording yung kay Minister Ed ng Patriarchal Day. Nagkaroon kami ng part doon na umawit din kami. At isa rin na napupumilit na tapusin na isamantalang 2 days pa yun, ay 2 weeks pa yun bago i-present yung kay Minister Ed. Gusto niya na rin matapos. At talaga naman pong hindi siya napagod noon kasi may sayaw yun eh. Bukod sa kanta, may sayaw pa yun. At alam nyo, ngayon ko lang na-realize na talagang gusto niyang matapos lahat. At yung hindi ko makakalimutan dahil nasa choir kami, pareho kami sa alto. Alam niyo bang lagi kaming sa kanya dumidikit kasi pagka nagbuka na siya ng bibig, makukuha na namin yung tono ng alto. Kaya talagang napakalaking kawalan. Kumbaga nga sa parts of the body, malaking kawalan. Hindi na talagang life must go on kahit wala na yung mga mga mahal natin sa buhay. Pero malaki na ang pagbabago. May nawala na eh. May nawala na. At talagang she will always be remembered. Amen. Okay. Sister Linda, mula nung tumating siya dito sa Comfy, ang nakita ko sa kanya, nandun yung kanyang pagdating sa gawain sa ating Panginoon. She's always serious. Kailangan maayos ang trabaho basta para kay Lord. Hindi lang petik-petik dyan. At talagang ang nakita ko sa niya, very appreciative, observant sa kapwa, laging ina-appreciate niya yung kapwa niya, pinupuri niya.
She's a nice person, si Sister Linda. Nakakatuwa at isang picture ng isang tunay na Kristiyano rin siya. Si Sister, maayos siya, organized siya na tao. At sa araw nito, meron kaming acronym sa pangalang Linda. Yan. L stands for loving. I, industrious. N, nice person. D, diligent. And A, appreciative. Very appreciative na tao yan si Sister Linda. Kaya, we will never forget you. You will be always remember in our life. And in our hearts. In our hearts. God bless us all. We love you, Sister Linda. Love you, Sister Linda. Amen. At ito naman po yung post ng isang anak niya na si Brother Wagi. The kingdom she's been preaching about, our Creator that she's constantly in communication with. No picture is greater than Mommy being welcomed by our Lord in His kingdom, hand in hand with Jesus Christ, who she served almost all her life. I can picture the love, the hug, the comfort that she's receiving right now. Our earthly hearts are heavy from her departure, but let's all rejoice and join the angels in heaven in celebration of my dear Mommy's life graduation. Thank you everyone for all your prayers. We are blessed to have a loving, caring, and very inspiring gift and servant of God. She has now received complete healing. Our prayers are answered. We love you so much, Mommy. From the world's biggest blessed mama's boy, Neil and Wagi. Words are not enough. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Amen. Meron pang panghuli, pero huli na lang. Tuwing paggising natin sa umaga, nagising tayo, thank God na I'm alive, ha? At sa mga loved ones natin, mga kapatid, pwede nating sabihin now and every moment yung ating pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay. At kami nga, pagka merong mga service sa patay, minsan, siyempre, pag nandun na sa Ataol, nagtululuha, pati sipon lahat. At ang mga naririnig ko lagi, kung nalalaman mo lamang na mahal kita. So, yun ang lagi naming naririnig. Sabihin mo na ngayon yan lagi sa mga mahal mo sa buhay. Lalo na sa asawa natin, kanya-kanyang asawa. Lagi nating sasabihin na mahal natin sila. At doon sa lahat ng mga nagbahagi, merong dominanting character o quality si Sister Linda na laging sinasabi ng mga kasamahan, kamanggagawa, kapatiran. Huwag nyo rin kakalimutan ito. Kasi sa buhay natin, minsan ang daming batikos, puna, pintas sa ating mga nakikita sa mga mahal natin sa buhay para bagang kulang yung appreciation. So narinig nyo lahat, si Sister Linda, appreciative. Baka kailan ka huling nagbigay ng compliment sa spouse mo? Kailan ka huling nagbigay ng compliment sa mga anak mo? O puro na lang sabon, puro na lang sermon, puro na lang laging kulang, puro na lang laging mali. So, pwede naman maituwid na may pag-ibig kung sakaling merong mga correction. But how about yung small things na hindi mo napapansin? Have you ever appreciate the small things that your loved ones is doing his or in her life sa angkan? So yun ang tignan mo. Kahit natuldok lang yan, lagyan mo ng magnifying glass for the glory of God.
So let us pray na. O mga kapatid, yun lang. At alam kong ang buhay natin ay patuloy na naglilingkod kay Lord. Kung malaking kawalan, yes. But ang ating Panginoon Diyos, lagi siyang nagpapadala, lagi ng mga manggagawa sa kaharian ng Diyos. Hindi ito mapuputol. At ngayon, si Sister Linda, nag-cheer na yan. Go, go, go! Ano ha? Amen. Now, let us pray. And then, yung huli nating ipapakita. Lord, maraming salamat po sa remembering ang aming kamanggagawa na nasa piling mo na. Kami naman po, we are running the race of life. By your grace, tuloy-tuloy po ang paghahayag ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. All honor and glory is yours. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa araw na ito, sa pagbibigay po natin ng parangal sa ating kapatid at sa kanyang buhay na ginugol sa paglilingkod sa Panginoon. At para po sa ating huling awitin, ito po ay original song na kinompose ni Arwen, na daughter po ni Sister Michelle and Brother Ramil De Luna of Comfy, Illinois. At ito po ay dinedicate niya sa ating kapatid na si Sister Linda. Kaya Talin, good and faithful servant, job well done. To